Nadiskubre naman ng DSWD Eastern Visayas ang posibleng human trafficking scheme. Ang ginagamit daw na modus, scholarship program sa ibang bansa. Ayon sa DSWD, 12 senior high school students mula Southern Leyte at Ormoc City ang nag-apply ng Minor Traveling Abroad o MTA clearance para sa 3-year scholarship program sa Taiwan. Pero bigo ang mga ito na magpasa ng requirements kabilang ang enrollment certificates. Kaya pinaiimbestigahan na ng ahensya sa Regional Interagency Committee on Anti-Trafficking ang insidente. Para sa detalye, magkakausap natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng programa. ASEC Dumlao, kumusta po yung isinasagawang investigasyon dito nga sa hinihinalang scholarship scam ng DSWD Eastern Visayas? Well, Ms. Cheryl, unang-una nais nating ipagbigay alam sa ating mga kababayan na ang DSWD po yung nangunguna ng pag-issue ng Minor Traveling Abroad Permit. Ito pong MTA ay binibigay po natin sa mga bata 18 years old pababa na magta-travel nga po alone or without their parents. At itong ginagawa nating pag-i-issue ng MTA ay para ma-prevent nga yung all forms of abuse, exploitation, and even trafficking of children. Yung issuance ng travel clearance for minors, actually that adheres to Republic Act number 7610 or yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. And then, of course, doon din sa Republic Act 9238 or yung Anti-Trafficking in Persons Act and Republic Act 8329 or yung Philippine Passport Act of 1996. So meron po talagang programa si DSWD, serbisyo I mean to say, na ginagawa ang DSWD. Now in terms of the investigation na nabanggit mo, Ms. Cheryl, ang regional office natin ay nakipag-ugnayan na sa Regional Interagency Committee on Anti-Trafficking. And dito rin naman po sa national, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa DOJ IACAP. So we will coordinate with this office or with this agency para po maging maayos yung isasagawa na validation and investigation of this matter. And so far, sa mga initial details po na nakuha, ano nga po bang edad itong mga sangkot na ito? Kung senior high school, baka meron na po dyan na 18 years old or lahat naman po ay talagang minor pa? Well, Ms. Cheryl, batay doon sa ulat din na nakuha natin sa ating regional office, yung edad ng mga bata ay 15 hanggang 17. At sila nga ay galing sa iba't ibang mga lugar dito sa Region 8. At kanino raw po galing yung offer na scholarship program? At may knowledge po ba rito ang kanilang eskwelahan, Department of Education? Well, sa pakikipag-ugnayan din ng ating regional office with the regional office of the Department of Education also, ay wala pa tayong nakuha na impormasyon na merong ganitong scholarship program. But of course, continuous pa naman yung ating coordination with the regional offices na nagsasagawa rin ng additional investigation on the matter para ma-determine natin yung veracity of this program. Sa laysay po, nung mga estudyante, meron na ho ba kayong detalye? Well, Ms. Cheryl, sa kasalukuyan, talagang nagka-focus kasi tayo doon sa pag-explain din. Ano ba yung minor traveling abroad natin? Ano rin ba yung proseso? Para maintindihan din nila, Ms. Cheryl, bakit ba nila disapprove yung sinumite nilang application. Again, inuulit natin at para mabigyan din ng linaw, isa kasi sa mga issues ay yung pending affidavit of support mula dun sa organisasyon na nag-offer ng scholarship program. Yung kasing iprinisenta ay affidavit of support, pero ito ay napirmahan ng parents. But kinakailangan yung suporta, yung affidavit of support, doon sa organisasyon na supposed to be ay magpro-provide nga noong pagkain, housing, transportation, and other requirements, dahil sila nga yung magpro-provide noong scholarship doon sa mga bata.
So isa po yan yung sa kadahilanan kung bakit nga na-disapprove yung kanila pong aplikasyon ng FDA. So, okay. Since na-disapprove na po ito, alam na po ng DSWD, Region 8, ano po, kung kanino po, saan galing organisasyon? Ano po yung pangalan ng organization? Well, yeah, actually, meron na rin nabanggit doon sa aming pong coordination with our field office 8. But this is being verified also, Ms. Sheryl. Currently, dahil nga merong isinasagawang investigation, the name of the organization ay hindi po na namin babanggitin. Okay. Bukod po dito sa Eastern Visayas, may kaparehong insidente na rin ho ba kayong na-encounter sa ibang lugar? Parang may nagsabi na maging sa Central Luzon ay may ganito pong kaso rin? Well, Ms. Sheryl, marami tayong mga cases na monitor naman na disapprove talaga din yung mga application for minor traveling abroad ng mga ibang mga gustong mag-aral abroad na mga bata. But then again, we would like to reiterate, may mga proseso, may mga requirements din na hinahanap kung kaya nga po talagang na-disapprove. But yes, in other areas, may mga reported incidents na din. Paano po makakatiyak ang mga estudyante at magulang na lehitimo yung scholarship program na ino-offer po sa kanila sa ibang bansa? Okay. Una-una, Ms. Sheryl, nais nating banggitin na, of course, ninanais naman natin na magkaroon ng magagandang mga opportunities para sa ating mga kabataang Pilipino. We don't naman want to prevent them from exploring opportunities, possibilities abroad. But binabanggit lang natin dito sa DSWD na we want to ensure that children are protected from all forms of discrimination, exploitation, including trafficking. Kaya talaga nag-i-issue tayo ng minor traveling abroad para ma-prevent yung possible cases of child trafficking. Now, para doon sa mga gusto o may mga offer na tinatanggap, kayo po ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Department of Education o gayon din sa Commission on Higher Education na siya rin namang nangangasiwa doon sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino para ma-verify nyo kung lehitimo yung isang offer at makatiyak din po kayo na properly coordinated ito sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.